Ayusin mo itong gilid ng school ulit. Nadamay yung mga barbed wire niya. Ito ang itsura nung hindi pa na-demolish itong barangay hall. Na halos 3 palapag. Tinan mo yung pagkatayo niya, di ba? Talagang nakadikit sa high school building, di ba? Tapos ito, literally, pag tinignan mo yung foundation niya, talagang sinakop yung buong bangketa. Paano ito madadaanan ng mga estudyante? Imbis sa bangketa, sa kalsada na lang. So, hindi biro yung nagastos nito. Sa pagkakalang ko, million yung nagastos to. Malamang more than 10 million. Kaya naman, nung na-demolish na to, marami din ang nanghinayang nito. Sayang daw yung pera. Dapat daw ginamit na lang sa iba. Diba? Ay totally na-wipe out na. Marami kasi nagtatanong nito or humihingi ng update. Ano ang naging itsura na? May kita mo ngayon, sobrang lawak na. Parang nakahinga na yung bangketa at itong harap ng school. Kakanan tayo ngayon sa Alonso Street. So ito na po yung update natin ulit sa barangay hall na nakatayo sa harap ng school at saka sa bangketa. Marami nag-aabang dito ano na yung itsura kasi dati kabay nung nakuha natin yan. Talagang nakaharang sa school, di ba? Ito na. Ayun o, wala na kabay na yung harap ng school. Oh. Laki ng pinagbago nito. Alright, nandito na tayo sa Alonso Street. Update as of September 10, 2025. Tingnan mo yung before at ito na po yung after. Kita mo na yung mga estudyante dyan, no? Ito kasing bintana dyan, daluyan ng hangin. Ngayon, nung nakaharang tong building dito, isa sa mga reklamo ng mga estudyante dito yung init. Kasi hindi agad makapasok yung hangin, di ba? Narangan itong building na napakataas na halos abutin na dyan, di ba? O, laking ginawa. Ngayon, may kita mo na yung mga estudyante ito. Pero tingnan natin ito kasi tinanggal yung mga debris dito. Ito pa yung barangay hall na sa District 3 ni Congressman. Talagang dito nagalit si Yorme dito eh. Oh. Malaki, I think mga yung nagkakamali, million yung nagastos ito. Oh, ito na yung million na nagastos kabayan. Dito na napunta. Wala. Sayang yung pera, di ba? Kung pwede gamitin sa ibang pamaraan yung pera, di ba? Ito, pag naayos sa itong bangketa, pwede na itong daanan ng mga estudyante ulit. Dito lang sinuksok yung building. Oh. Tapos, meron pang gate dito. I think ito yata yung labasan nila. Eh. Pwede rin labasan saka exit. Diba? Ganyan na binaboy. Hindi talaga. Tapos ngayon nakahinga na. Mahal nga ito kabayan kasi content, medyo maganda rin pagkagawa nito. Ay, may daanan pa ng kuryente. So laking abala diba kasi nasira pa yung bangketa. So ano masabi niyang kabayan dito sa pag-demolish nitong barangay hall? Nalalo kabayan nung pagkakuha nito, inabutan nila mga ilang araw to. Kasi mano-mano yung pag-demolish. Hindi kasi pwede yung biglaan to kasi may building dyan na malaki. Oh. Yan, pagkalabas sa mga estudyante, makakadaan na sila dito pagka-exit.
Sa mga update ka ba na kasi marami nag-aabang nito kung ano na yung itsura. Malaki, di ba? Kitang-kita mo na yung likod ng high school building. So, ayan po yung update natin dito. So, sa mga ganitong susunod na project kabay na nabanggit naman ni Yorme na dapat kompleto sa permit yan. Merong demolition permit, merong permit na pagpapagawa kasi di ba sabi niya may gobyerno na sa Manila. Kaya ganyan talaga. Mahigpit na pagpapagawa na talaga ngayon. May mga barbed wire pa pala dito. Ayusin. Ang bukod dito sa pag-demolish, ayusin mo itong gilid ng school ulit. Nadamay yung mga barbed wire niya. At yun po yung update natin dito sa Barangay Hall na nakatayo sa bangketa. Grabe. Nung tinanong ko yung mga residente, mga estudyante dito, talagang natuwa sila. Para silang nakikita ng liwanag. Ganyan, no? Ngayon kasi although sa Manila, medyo kulang talaga dito sa mga vacant area. Lalo na pag magpapatayo ng mga barangay hall or kung ano pa, multi-purpose pa yan. Kasi congested, no? Pero ayon naman kay Yorme, talagang dapat dadaan sa proseso talaga. Yan po yung dadaan sa requirements sa City Hall para maging legal ba, di ba? Kasi yung mga iba dito kabayan, yung mga maliit na business or kung ano pa man yan, talagang pumipili sila doon para sa permit na kailangan sa negosyo. Ayun. So ilan pa lang to sa mga barangay hall na demolish. Dito naman sa may barangay 208 sa Rizal Avenue, garon din. Natanggal na rin itong barangay hall. Ito matindi pala, no? Obstruction na to siya sa kalsada na nakatayo. Pero anong nangyari kasi dito, tinayuan pa na extension. Di ba? Ganon katindi. Kaya alam ng obstruction yan dyan. Kaya naman pinagiba din to. Ito sa District 2 naman to. Sa kabilang side lang.